Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, McCoy, Pare, or Showbiz Bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Papa Jepoy ng 97.1 WLSFM. Welcome to the show, Papa Jepoy. Paki. Ay, di, si Tito P pala to. Welcome to the show, Tito P. Pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P. Tito Pierre, take it, Tito. Paki, di kayo na-expect yan. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Wala lang, na-miss ko lang yung pagtawag sa ng Papa Jepoy, pre. Kasi hawig na hawig mo. Kilala mo naman si Papa Jepoy, di ba? Oo. Diba yung kaya ang may kasalanan nito si si DJ Chacha. Hindi, pero bago pa niya sinabi, nakikita ko talaga, hawig mo talaga si Papa Jepoy. Pag natuloy yung guesting niya dito, magkakaalaman talaga tayo. Medyo, wala kasi sa puso ko ngayon mag-iimbita ng guest dahil naiba nga yung schedule ng recording natin. At medyo mahirap nga maghanap ng guest ng ganitong oras. Pero pag natuloy yan, pwedeng sa live recording session, try natin. Pag nag-studio recording tayo, din tayo Tito P, ano nangyari sa'yo nitong mga nakaraan na nagbabagyo-bagyo dito? Sunod-sunod yung bagyo natin nitong mga nakaraan, no? Katulad nito, yung actually, kagabi, diniclear na bagyo. Naging bagyo na si Dante ba yung pangalan nun? Letter D na ba tayo? Letter D, no? Ata, di ko na alam eh. Wala na akong pero yun nga, ang lakas ng ulan recently. Parang ang sarap mag-food trip. Nag-food trip ka ba madalas? Oo. Pag tag-ulan, pre, yun yung mahilig ka mag-food trip pag tag-ulan, parang ganon. Depende. Mahilig lang ako mag-food trip in general. So, pag mapaanong okasyon basta merong magandang kainan na ma-suggest, susubukan, gano'n. Pero pag tag-ulan kasi, pre, parang to be honest ako, medyo natitempt talaga ako mag-cheat ngayon sa diet ko dahil sa tag-ulan na. Pero ikaw ba, pre, ano yung mga kadalasan na go-to food mo pag tag-ulan na parang ang sarap kainin pag tag-ulan? Sabaw. Ako sabaw no? Oh. Parang ang sarap kumain ng ramen pag tag-ulan. Ramen, lugaw, hot pot, yung mga go-to. Anong go-to hot pot mo, pre? Ako parang medyo na-addict ako sa Jiangnan nitong nakaraan eh. Napaka-late mo na sa party ba? Hindi, ibig ko sabihin, dati pa ako nagja-Jiangnan, pero nahihilig ako sa Jiangnan dahil nga sa tuwing umuulan, parang trip ko mag-Jiangnan ulit. Pero pag nagja-Jiangnan ako, hindi ko mag-gets na pag nasa Jiangnan ka, mag-grill ka pa. Parang sobrang sobrang mahal na pag may grill ka pa. Pag marami siguro, pero yung hotpot sulit na eh. Oo, pre. Ako, yun nga mahilig ako. Anong sabaw ang kinukuha mo sa Jiangnan? Yung manghang? Tomato. Ay, tomato. Hindi ko trip yun eh. Ako yung trip ko yung manghang yung may lumulutang na sili. Pero masaya ba yung tomato? Tomato at saka yung original. Yung puti? Oo. Pero ikaw, bukod sa hotpot, ano pang mga kinikrave mo madalas pag tag-ulan? Bulalo. Yung mga typical basta mainit. Lugaw. Ay, goto. Pero masaya din. Yan yung pag may budget ka. Pero pag yung tipong nasa bahay ka lang, medyo okay din yung yung cup noodles, masaya rin no? Oo. Pumapasa na sa akin yung cup noodles. Pag tag-hirap ka. Depende sa cup noodles.
Saka meron kasi kumbaga marami dahil sa mga Korean stores sa mga Japanese grocery, medyo lumalawak na yung choices mo. Hindi ka na namimili between Lucky Mickey, Quick Chow, Na-try mo na yung Na-try mo na yung mga uso ngayon, yung bibili ka ng noodles sa grocery, tas lulutuin doon, tas kung ano-ano ilalagay. Hindi ko pa natatry yun eh. Masaya ba yun? Nagawa ko siya nung bata pa ako eh. Ngayon kasi convenience na lang eh. Hindi, di ba bago lang yun? Hindi, matagal na namin ginagawa yun eh. Yung lalagyan mo ng malik, yung Lucky Me mo, babasagan mo ng dog, lalagyan mo ng maling, minsan lalagyan mo ng kanin. Medyo na siya. Kanin yan. Paglaki ka naman sa hirap, medyo matututo kang mag-eksperimento paano mo pasasarapin yung noodles mo. Yun yung tanong ko sa'yo. Pag naglagay ka ng kanin sa noodles mo, anong klaseng tao ka? Yung kanin ang nilalagay mo sa noodles o yung noodles ang nilalagay mo sa kanin? Technically yung kanin yung nilalagay mo dun sa noodles. Depende depende sa lalagyan mo. Hindi ako, ako yung klase ng tao na na kanin yung ilalagay ko sa noodles para lumalangoy-langoy siya doon sa noodles ko. Pero ito yung maganda, pre. Nung high school, college ko ginagawa yon, act of kahirapan siya. Pero nung nauso na yung mga legit na ramen shop saka yung mga Korean stores dito, malalaman mo na sa kanila normal na nilalagyan nila ng kanin yung ramen, pati yung hot pot nilalagay. Yung mga Koreans naman, yung hot pot nila pang finisher nila, na lalagyan nila ng kanin pag paubos na yung sabaw. Parang yun yung pangpunas nila nung So parang ngayon, yung ginagawa mo dati, sasabihin mo kumakain ka nilalagyan mo ng kanin yung noodles mo as an act of kahirapan. Ngayon cultured ka na kung bakit mo siya ginagawa. Sasabihin mo kasi yung mga Japanese nag-add sila ng kanin sa sa ramen nila eh. Hindi ko alam na pwede yun Hindi ko alam na pwede yun. Pwede pala yun. Ngayon ko na masasabi na man of culture na ako, hindi na ako mahirap. Kasi pwede ko nang gamiting excuse yun na parang hindi nyo ba ina-explore yung mga ibang pagkain ng mga ibang bansa. Pero legit, yung kinakanin ng pag may mga ramen shops sa Japan na ino-offer nila na na parang add-on yung kanin para pang ubos. Pero ako kanina muntik na akong actually natukso na ako pag tag-ulan pre, ka rin ba? Nagba-browse ka rin ba ng matagal sa Grab para makita ko anong masarap orderin or masarap kainin? Kanina ang naging target ko champurado eh. Muntik na ako kanina umorder ng champurado pre. As in ang gusto ko sa champurado, sige mag-compare tayo ng notes sa champurado gaming natin. Ako ang champurado gaming. Ay, di ka mahilig sa champurado? Hindi ka tunay na Pilipino, pre. Hindi ka tunay na Pilipino. Nung bata pa ako pero ewan ko, nung medyo parang feeling ko dati yung champurado kinakain ko nung bata-bata ako kasi wala akong choice. Baka hindi masarap magluto ng champurado nanay mo. Hindi, parang yung kanin, hindi lang nagsisit in well sa akin na may kanin yung tsokolate. Putang ina, pre. Yun nga yung masaya dun eh. Basta ako ang champurado gaming ko. Actually, ito parang, alam mo yung bansa na sinakop? Oo. Ganun yung nangyari sa akin. Magmula nung nagkasal kami ng misis ko, sinakop niya na parang na-impluensyahan na ako nung pagsakop niya ng kung paano niya kainin yung champurado. Bumibili kami pre ng Bear Brand. Hindi nagkakaroon ng Bear Brand sa bahay na to. Pwera lang for the fact pagkakain kami ng champurado.
Yun lang Dali, yung anong- only time na nagkakaroon ng Bear Brand dito sa bahay namin. Yung powder ba to o yung ano? Yung powder, minsan pag kunwari kakain kami sa labas ng Champurado, bibili muna kami sa sari-sari store ng Bear Brand. Yung sachet. Para, yung sachet para may pan-topping. So Bear Brand, tapos lalagyan mo pa ng sandamakmak na gatas, pre, yun, panalo yan. Kasi Pero alam ikaw, ko, evap yung pang ano ko eh. hindi, may iba. Pero iba pa rin yung may layering ka okay. ng ano. So, May powder layering ka ng powder, oo. Pero ikaw, pag doon sa mga konting instance ka mo na kumakain ka ng champurado, anong pinansasahog mo? Kumakain ka ba ng tuyo? Well, yun naman kasi yung pang kombinasyon eh. Kasi matamis at saka ano eh. Parang, nung bata ka kasi parang sinusundan mo lang kung ano yung ano eh. Kung ano yung nakahain sa'yo eh. Pero habang tumatanda ka, malalaman mo na from a palate standpoint, parang it makes sense na sweet and salty eh. Kino-compliment nila yung isa't isa eh. Ako kasi di ba hindi ako kumakain ng isda. Actually ngayon, nag-aaral na ako kumain ng isda. Pero pare, alam mo kung anong pinangpa-partner ko sa champurado? Ano? Toasted bacon. Hindi. Again, makes sense. Makes sense, di ba? Pero putang na pag kinikwento ko lang minsan, inaapi ako na putang ng arte mo naman, tuyo lang, ginagawa mo pang toasted bacon. Pero yun nga, sabi ko, naganap ako ng bagay na kinakain ko na medyo malapit yung lasa sa tuyo. Oh, ang tawag ko tuloy yun sa tuyo. Best alternative. Oh, tama. Kasi, ano eh, kumbaga parang finlex mo lang yung budget muscle mo ngayon eh. Diba? Parang champurado mo tuyo. Parang poor. Pero ang bacon ko, pre, ang bacon ko yung bacon na galing sa Mercury Drug, masarap dun, Hindi, okay lang yun. Basta hindi brick na bacon, okay na tayo. Pero na-try mo na yung bacon ng Mercury Drug? Hindi ba? Yun ang itry mo. Sausage House yata yung tatak nun. Yung bacon, actually yung mga frozen ng Mercury Drug, panalo pre, yun ang mga pwede mo itry. Ang chismis yung yung lumpia raw ng Mercury Drug yung supplier ng lumpia ng Jollibee. Actually, may nag-debunk na nun. Hindi siya yung supplier, pero kalasa niya. So, kung gusto mong kainin mo. Pero ako kasi, as a person, hindi ako nag-enjoy sa lumpia ng Jollibee. Hindi ako natutuwa. Mas gusto ko pa rin yung homemade or yung lumpia na parang lasang piyesta. Yun pa rin ang gusto ko eh. Specifically sa lumpia, ayoko nung lumpia na nakatak yung dulo. Yung sarado yung dulo. Yung buka yung dulo. Oo, yung nakabulat-lat yung dulo, yung parang nagiging flaky yung dulo. Mas madaming langis yung pumapasok. Kasi ang nangyayari yung tendency, mas nagkakaroon din ng crisp factor yung yung palaman sa loob. Para siyang nagiging, yung dulo mo para nagiging chicharon, parang dahil standalone na manipis siya, tapos deep fry. So nagiging siya, yung brittle na crispy. Tapos tama ka nga, dahil nakabulat-lat siya, walang pumoprotekta ngayon dito sa gilid nung nung baboy. Nung lumpia mo. So yung mantika pasok. Naman. Oo, pero ang nangyayari kasi nun, yung sides niya, yun yung nagki-crispy. Kumbaga sa steak, yun yung yun yung nagka-crust. Maillard yata yung tawag doon kung di ako nagkakamali. Putang ina, may Maillarding pa. Oo nga, putang ina, paano tayo napunta doon? Pero ikaw pa? Ako pre, isa pang kinikrave ko ngayon tag-ulan, top silog. Or kahit anong silog. Na ang gusto ko pre, yung sinangag na na-experience sinangag minsan sa mga ibang kainan na yung balat ng bawang kasama. Oh, yung or yung maraming budbud ng toasted na bawang. Ayoko nung may budbud na toasted sa bawang. Ang gusto ko yung naka-incorporate talaga siya, tapos habang kumakain ka, may nakakain ka minsan na balat ng bawang. Yung ganung sangag ang gusto ko, pre. Yung alam mong sangag na ginalingan pero medyo tinamad, na hindi inalis yung may makakagat.
O, tas minsan may makakagat ka ng malaking tipak ng asin. Yung, alam mo yung rock salt? May makakagat ka ng malaking tipak na rock salt. Tapos, saka mo ngayon kukunin yung longganisang bawang, pre. Longganisang bawang na kukuha ka ng medyo, yung part na pumutok. Yung part na pumutok ng longganisang bawang, so may Maillard din. Puta, mahilig sa Maillard, no? Tapos, hindi kasi yun yung crispy na part, yun yung nasusunog na ano. Oo, yun yung masarap. Tapos may konting kamatis, tapos kuha ka ng malasadong itlog. Mahilig ka ba sa malasadong itlog? Paano gusto mo sa itlog, pre? Yung malasado kasi yung yolk niya, yun yung inaano mo sa kanin eh. Complementary siya sa kanin. Pero ayoko nung dudurugin sa kanin. Gusto ko yung unti-unti ko siyang kinukuha. Ayoko yung ihahalo mo siya doon sa kanin. Para sa akin, blasphemy yun eh. Ay, hindi ako. Halugay ako eh. Parang alam mo yung tutusukin mo siya tapos hayaan mo lang siya mag-drip. Hindi, ako gusto ko yung andun siya sa side ng plato, tapos makikita mong gumagapang yung dilaw papunta doon sa puti ng kanin. Pero bago siya umabot doon sa puti ng kanin, kukunin mo siya. Ganun yung ginagawa ko, pre. Tapos yun nga, may kamatis. Yung kamatis, pre, binabaran, yung dinurog na kamatis, nilagyan mo ng patis. Naglalagay ka ba ng patis sa kamatis? Hindi, kasi yung kamatis ko, usually, pang tandem ko na ng maalat na pagkain. So, overkill na sa akin yung patis. At saka na-train ako ng nanay ko na nasa pamilya kasi namin na kalaban namin ng alat eh. Ayun po. Hindi masarap ang hindi masaya ang buhay nyo. Tangina, hindi ka na nga kumakain ng champurado masyado. Hindi ka pa kumakain ng maalat na pagkain. Masaya yung buhay ng mga kamag-anak namin. Kaya nga maaga silang pinagsusundo eh. Kaya nga ako tinrain na Mahaba nga buhay mo, di naman masarap pagkain mo. Well, that is subjective. Sa akin kasi parang ibang taste buds. Saka nandun na tayo sa edad na matanda tayo na nga natin na overwhelm yung palate natin ng lasa eh. Sabagay, ilang taon na lang papunta na tayo dun sa hindi na tayo gagamit ng asin sa bahay, no? Oo. Alam mong, di ba, sabi nga nila, alam mong you made it pag yung nasarapan ka sa cake, tapos sinabi mo, shit, masarap, hindi siya masyadong matamis. Tayo na yan. Ay pare, ito, meron akong suggestion ng bagong pagkain na masarap. Ano? Pre, sa Kenny Rogers, meron silang parang tinapay na may feeling ng yung isa shrimp garlic. Tapos yung isa naman, yung tinatoppings doon sa pizza ng sa pizza ng Angel's Pizza? Pepperoni? Yung spinach. Spinach. Okay. Oo. Panalo, pre. Yung basta pagpunta kayo sa Kenny Rogers, para siyang pahabang tinapay na may feeling sa loob. Ano to? Bread roll? Oh, yan. Bread roll na yan, pre. Guys, hindi to paid advertisement ng Kenny Rogers pero don't let the name fool you. Bread roll lang siya pag pinakinggan mo parang alang kwenta. Pero ang nasa loob, yun nga, yung isa, may feeling na shrimp saka garlic. And generous para yung paglalagay nila ng shrimp. Tapos yung isa naman, ang palaman, yung yung nakita ko na stuffed bake roll. Yan. Stuffed bake roll. Sobrang panalo niyan, pre. Na-try ko lang yan recently. Sobrang panalo niyan. Ikaw, Tito P, ano pa yung Wait lang. Ihabol ko lang. Hindi to paid advertisement. Pero Kenny Rogers, kung nakikinig ka, pwede tayo maging paid advertisement. Oo, pre. Panalo yan, panalo. Mas magiging panalo yan kung tutulungan nyo kami Kenny Rogers kahit na Oo. Pero ikaw, Tito P, ano pa yung mga pagkain na pumapasok sa isip mo pag umuulan? Yun, kanina nabanggit mo ramen. Mendokoro, nagi, at sukemen pala. Hindi pa ako nakatry nun. Parang kasi ako, madalas lang ako ramen nagi.
Ano pa bang masaya na dapat ko itry? Yung Chokemen kasi, technically ramen na hiniwalay mo lang yung noodles sabaw. dun sa sa sabaw. Pero kasi yung sabaw niya kasi is mas rich compared sa ramen. Kaya siya nakahiwalay kasi parang pag dinip mo yung yung noodles mo dun sa sa soup niya. Yun, malasa talaga siya. So basically parang mas concentrated na soup base ng ramen yung kasama ng Chokemen. Ako, isa pang hinahanap ko. Ewan ko, nahilig ako recently sa hopya. Hopya munggo. Trip ko rin siya pag tagulan. Habang umihigop ka ng masarap na kape o kaya masarap na tsaa. Yung isa sa paborito kong hopya ngayon, pre, pag pumunta ka ng SM North sa may sa may bandang basement na food court, pagbaba mo ng escalator, may tindahan ng tinapay doon. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng brand niya. Tapos yung hopya niya may salted egg. Sarap, pre, superb. Saka yung isa pa sa Trinoma naman, yung Echage na hopya. Yung Echage hopya na salted egg. Sa Trinoma naman din sa may food court din. So, hindi ko pa natatry yung salted egg. Pero kasi, ako kasi ang mga go-to ko, Poland, saka Eng Bitin eh. Pre, ano yan? Kumbaga, yan yung mga Toyota Vios ng Toyota Vios ng hopya. Oo, pre. Pag na-try mo yung sinasabi ko sa yung hopya, Echage. Yung Echage, matagal na yan. Nasa A. Bonifacio yan. Pero naglagay sila sa mall. Yun nga, yung hopya nila na may salted egg na munggo. Pare, superb yun. Sobrang panalo. Yung Echage naman kasi yung original nun sa Echage. Ay, lugar ba yun? Hindi ko alam. Saan ba yung Echage na original? Yung Echage, yung sa may sandali Echage. Sa may Quiapo to eh. Ah, okay. Ang alam ko kasi na branch nila outside ng mall, yun nasa may A. Bonifacio. So, thank you for, thank you for educating me. Doon pa lang original. Yung Echage is siya, sa may tawag dito. Yun, sa Quiapo. Yun sa may Quinta Market. Ah, Quiapo. Doon ba ang Echage? Okay. Oo. Pero yun yung akala ko all this time, yun, apelido. Hindi pala apelido yun. Hindi, kilalang yung Echage Bakery is talagang doon siya, doon siya matatagpuan sa Quiapo. Tapos, yun nga, Echage, Poland. Kung yung Echage, parang, sabi mo nga, yung Poland, yung Toyota ng hopya. Yung Eng Bitin, yan yung Honda ng hopya. Ay, no. Pero ito pre, sopas. Mahilig ako sa sopas. Pero dahil nga medyo, pag nag-healthy ako, tinatanggal ko lang yung macaroni. Pero namimiss ko yung sopas na may noodles. Ay, hindi noodles macaroni. Tapos, ang ginagawa ko sa kanya, para hindi kasi di ba pag ibinabad mo yung noodles na matagal, nagiging sagi na, hindi na siya al dente. Ang ginagawa namin, pre, pag sinaserve siya, pre, parang spaghetti na nakahiwalay yung sabaw sa noodles, sa macaroni. Kukuha ka ng macaroni, tapos saka mo ngayon saka ka ngayon kukuha ng sabaw para al dente pa rin yung macaroni. Ginagawa niya ba yun? Wait, may sopas ba na walang walang macaroni? Hindi, pag nag-hardcore na low carb ako, tapos gusto ko makakain ng sopas. Ang tawag alam mo kung anong tawag namin? Oo. Nopas. Okay. Oh, walang macaroni. Walang macaroni. Pero, pag yung mga panahon na, na medyo cheat day ako, patos-patos na yan. Lalo na yung macaroni pre ng Jollibee. Masarap yung creamy macaroni soup ng Jollibee. Natatry mo ba yun? Oo, na-try ko. Pero, parang kasama siya sa meal eh. Parang lang siya, add-on. Pero, hindi siya yung something na I would go out of my way para umorder na standalone na sopas ng Jollibee. I would rather na kumain ng sopas na niluto sa bahay.
Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita! Isa pang trip ko pag tag-ulan. Balik tayo sa sabaw. Tinola. Tinola. Pero ikaw, anong preference mo sa tinola? Dito na naman yung pinaka-longest running debate sa balat ng Pilipinas eh. Anong nilalagay nyo sa tinola nyo? Papaya o sayote? Ako personally, mas gusto ko yung sayote. Pero ang authentic kasi papaya. Ay, okay. Authentic ba papaya? Papaya talagang Hindi ko alam. Papaya ang talagang kasama ng tinola. Okay. Ako kasi, ayun nga, team papaya din ako. Team papaya ako pagdating sa tinola. Pero sa dahon, ano yung nilalagay niyong dahon? Dahon ng sili o malunggay? Malunggay. Yung baliktad na naman tayo. Ako naman team sili kami. As in, pag naglagay ako ng dahon ng sili, minsan 4 na tali ng dahon ng sili ang nilalagay ko, ganun kadami. Kasi parang siya eh, parte na talaga ng ulam ko yung dahon ng sili. Kayo malakas kayo maglagay ng dahon ng malunggay? Hindi. Baka siguro factor na Bicolanong mga tao sa amin. Kaya malunggay ang go-to. Pero anong klase ang tinola nyo? Kasi ang napapansin ko, pag pupunta ako sa ibang restaurant or sa ibang bahay, yung tinola nila, konti yung sabaw. Samantalang ako, talagang sobrang dami ng sabaw ng tinola ko pag nagluto ako. Hindi, maraming sabaw. Kasi yun ang purpose ng tinola. Yung sabaw, yung bida doon eh. Tsaka ma-ginger. Kasi yung ginger yung parang nagbibigay talaga ng lasa ng tinola eh. Pare, ako natuto kong kumain ng ginger dahil sa tinola. As in, pag sa tinola galing yung ginger, ninangata ako talaga. Hindi ba yung iba pag nakachamba ng ginger sa tinola or sa lugaw, niluluwa? Ako pare, trip na trip kong nguyain yun pag yung galing ng tinola. Pag tinola, yung ginger niya is sa akin okay lang siyang makagat. Sa lugaw ako may issue sa tag dito, sa arroz caldo ako may problema sa tag dito, sa ginger kasi nagpapanggap siya na na manok. Unlike sa tinola, kita mo kasi kumaga parang may conscious effort ka na, hindi, kaya ko tong kainin. Pero alam mo ba yung sinasabi nila na ang Hainanese chicken ay tinolang disassembled? Oo, di ba? Madami naman talagang pagkain sa ibang bansa na pare-pares lang din talaga. Nagkataon lang na iba-iba lang yung presentation. Pero yun nga, tama ka. Hainanese chicken, lasang lang talaga. May tawag dyan eh. May pang term eh. Letter D yata nagsisimula. Ayun, disassembled. Disassembled hindi, na may mas better term. Hindi disassembled eh. Hindi ko lang matandaan ngayon yung exact term na gamit. Anyways, ano pang pagkain yung masarap food tripin pag umuulan? May naalala ka pa ba dyan? O wala ka masyado maisip? Meron akong nasa isip kanina pero dahil lumayo yung usapan natin, biglang lumayo sa isip. Sige. Habang iniisip mo, ito yung tanong kong susunod. Oh. Di ba technically, lugaw, pare-pares lang naman yan sa arroz caldo, pare-pares lang naman din yan sa goto, or pare-pares, magkakaiba ba yun? Hindi, isa lang, yung sahog lang nagkakatalo. Ayun. Anong klaseng tao ka? Arroz caldo kind of guy ka ba? Goto kind of guy ka ba? Kasi alam ko sa goto, yun yung laman loob yung kasama, di ba? Yung technically yung goto, yung may tripe. Pero ano ka Tsaka klase? isaw. Lugaw ka ba? Arroz caldo o goto? Anong klaseng Goto. kind of guy? Ako lugaw Goto. kind of guy ako eh.
Tapos ang partner ng lugaw ko, yung tokot baboy. Di ba pinakain na kita na yan? Yung lugaw tokot baboy dito sa amin. Yan yung go-to ko pag tag-ulan. Sarap yan. Lugaw tokot Yung baboy. kasama natin si Tina Riot. Ano na? Si Tina, si Ingo. Yung tayo, yung tambayan ng mga... nag-vlog tayo. Nag-vlog tayo. Sobrang panalo nun, pre. Yun yung paborito kong kainan pa rin. Lugaw tokot baboy. Sa Edison's dito sa Bulacan. Edison's. Shoutout sa mga taga-Edison's. Yan. Yung tokot baboy yan, yung pag kailangan mo ng killer na tokot baboy, pang tandem dun sa tapos masarap dapat yung suka ng tokot baboy mo. Yun. Kaya nga gustong-gusto ko yung dito sa amin kasi superb yung superb yung suka nila dito. Tsaka, ikaw, pre, sinigang, anong klaseng tao ka na ng sinigang? Sinigaw na baboy, sinigang na baka, sinigang na hipon? Baboy. Ay, baboy. Parang ako hindi ko type yung baboy na, kasi parang sinabi ko na nga rin dati dito yan. Sa nilaga, hate ko rin yung baboy na nilaga. Dapat dapat nasusunog sa impyerno yung mga nagsaserve ng nilagang baboy. Pero yung sa sinigang na baboy, yun para sa akin. Yun yung universal Universal law para sa akin yun. Sa akin, tanggap ko yung sinigang na baboy. Pero ang gusto ko yung crispy sinigang na baboy. Na-try mo na ba yung crispy sinigang na baboy? Hindi pa. Pero kasi yung sinigang na baboy, hindi ko rin kinakain yung taba. Parang kahit gaano kasarap ng sinigang, parang hindi makatao sa akin na kainin yung Alam mo, buhay na taba? Yung buhay na taba. Ayoko nun. Yung hate ko nun. Pero ako, pre, yun nga na-discover ko recently, meron nagtitinda dito sa amin ng crispy sinigang na baboy. Pre, pero sobrang sarap. Sobrang sarap, pare. Sobrang sarap. Ang technique naman kasi sa crispy is standalone mong lulutuin yung baboy tapos itatoppings mo siya. Hindi, dito sa amin, alam mo naman na hiwalay niluto. Tapos kasi ang main product nila lechon kawali. Tapos may mga byproduct lang sila na produkto na crispy kare-kare, crispy sinigang. Ang ginagawa nila, pagka-order mo, sa kanila ihahalo sa isang lalagyan. Pero pwede mo i-request na wag isama kagad. Pero para sa akin, nagbibigay siya ng karakter pag nasama na siya sa sabaw. Kahit na medyo lumambot siya ng konti, ang ganda ng pagkaluto na medyo may lutong pa rin. Tapos kukuha ka ng magpe-perfect bite ka ng sinigang na baboy, pre. Yung may okra, may sitaw, kamatis, saka kangkong. Tapos superb. Anong paborito mo sa hug ng sinigang? Kangkong. Ako din kangkong. Sarap ng kangkong no? Superb no? Sino nga yung kasalanan ni Pongpagong yan puta? Ay, paano nga yung kangkong nun? Ay, paano nga yung kanta ng kay Pongpagong? Paborito niya yung kangkong, di ba? Kangkong. Kaya, yun nga. Uy! Nagugutom ako tuloy. Ang inang yan. Ano pa bang go-to? Kare-kare, pare. Masaya ba sa Tagulan yung kare-kare? Parang first time ko narinig yung kare-kare sa Tagulan. Okay, sabaw pa rin yun Kasi nati yung flavor niya. Tapos, yun nga, parang sabi nga nila, yung medyo red dun yung hindi kompleto yung kare-kare mo nang walang bagoong. Although, yung masarap na kare-kare para sa akin, yung hindi mo na kailangan ihalo yung bagoong. Yung bagoong na lang is complementary. Ako pre kasi bagoong love. Actually, yun yung isa sa nagturo sa akin na kumain ng bagoong. Yung kare-kare. Pero hindi ko pa rin kaya yung mga hardcore na bagoong. Ang kaya ko lang na bagoong yung entry level, yung mga Barrio Fiesta level lang. Yung nabibili sa bote. Anong tawag sa ganung klaseng? Alamang ba tawag doon? Yung madalas na nilalagay sa mangga. Ganung level lang ng bagoong. Alamang ba, yun nga ba tawag doon? Alamang? Yung mga parang Barrio Fiesta levels lang. Oo. Yung
Pero yung hinahalo naman kasi sa mangga na na bagoong malasa yun. Oo, yun nga, yung ginisa na. Hindi ko kaya yung mga bagoong na hardcore sa probinsya, yung mga may mata-mata ng isda, yung mga ganun, hindi ko kayang kainin yun, pre. Talagang Hindi, yung mata-mata ng hipon yun yung kaya ko. Ay, hindi, wala. Hindi. Technically, alamang may mata-mata ng hipon yun, no? Maliit lang talaga sila, no? Oo. Baby lang talaga sila. Yun eh. Pero yung isda, parang kahit ako ata, di ko kaya. Pero ang bagoong naman kasi is galing sa galing sa krill, saka shrimp paste. Which is hipon ba, isda? Ano yun? Hipon yun. Yun yung alamang. Yun yung tinatawag na alamang. Ano pa ba? Kare-kare yun. Kare-kare kasi mainit. Ano pa? Ano pang mga pagkain yung trip mo pag tagulan, pre? Napakagandang May tanong naisip ka yan. pa ba? Bulalo. Ay, alam ko na, pre. May naalala ako. Yung, alam mo yung miswa balls? Oh. Ay, oo. Yung miswa pa rin. Yung miswa na na putang ina yung may mga meatballs, 'di ba? Tapos may lumalangoy-langoy na miswa, tapos may yung gulay na nilalagay doon? Yung gulay green na mahaba. Upo. Putang ina, yun ang sarap nun. Tapos kukuha ka ng mainit na kanin. Kuha ka na isang meatball, saka sabaw mo ng miswa, tapos dudurugin mo yung meatballs doon sa kanin, tapos may patis ka. Puta, sarap nun. Miswa, panalo yun, pre. Yung either miswa na may kasamang bola-bola or yung miswa na may kasamang yung parang dumpling. Molo. Yun. Basta either or, basta ganun, masarap yun, miswa balls. Yung masarap na molo, alam mo saan yung masarap na molo? Sa Iloilo. Yung tangina, pupunta ka pa ba ng Iloilo kung nandito ka lang sa Sorry. Kasi doon yung molo sa Iloilo eh. Doon ang galing. Nagkikwentuhan lang tayo, papapuntahin mo ang Iloilo. Tangina, pagdating ko doon, di ko na trip yung molo. Yung dito lang, yung mabibili lang. Try nyo guys yung ito again guys, hindi to advertise ha. Ano nga yung tawag natin na Judean dati sa McKinley Hill? Yung Judean na inasal? Bacolod chicken inasal. Oh. Ay, doon ba? Doon sa Bacolod chicken inasal na restaurant, masarap yung molo soup nila doon. Para sa akin Alam mo bakit? Alam mo bakit? Bacolod eh. Iloilo. Although hindi ka na pupunta sa Bacolod. Oo, yun nga. Pero puta yun yung sinasabi ko. Oh, eto, Mami. Alam mo kung Mami, saan masarap mag-Mami? Sa Charlie's. Yan, Charlie. Nag-try ka na ba? Nag-try ka na? Hindi pa. Nagpa-grab na ako. Natuwa ka naman. Super pare. Super. Ay, sakto kasi malapit-lapit lang naman sa'yo yun, di ba? Malapit-lapit lang. Hindi, dito sa Makati. Nagpa-grab ako. Ay, covered ba ng Makati yung Charlie Wonton? Nakarating pre. Tangina guys, kung malapit kayo sa Mandaluyong, mag-Charlie Wonton na kayo. Promise guys. Sobrang sarap nun. Sobrang sulit. Doon ko naranasang inubos ko yung sabaw ng wonton eh. Oo. Diba parang niyayakap niya yung puso mo bawat higop mo. Diba ganun yung pakiramdam niya? Parang lumalapit ka nga kay Lord eh. Kasi ang rich ng lasa niya. Alam mong may masama dun sa sabaw eh. Alam mo nadurog yung baka sa nadurog yung baka talaga na pinakuluan talaga siya. Yun yung impyerno ng mga baka eh. May idadagdag pala ako. Kumakain ka ba ng pho? Ano yun? Yung tag dito, Vietnamese na parang version nila ng Mami. Yun ba pronunciation nun? Ang basa ko kasi nun pho eh. Pho ba basa doon? Pho. Pag pag yung mga Vietnamese. Yung may tinapay na crunchy. Yung tinapay na makapal tapos crunchy, yung parang sandwich, yun ba yun? Hindi, banh mi yun eh. Yung pho, yung soup, clear soup. Ay, oo, naalala ko na. Naalala ko na, Saan masarap nun? Totoo yung kasabihan. Tangina, huwag mo sasabing Vietnam, tatadyakan kita.
Hindi, gago. Hindi, ito yung sinasabi nilang kasabihan. Pag kumain ka sa Asian restaurant at pangit ng serbisyo nila, pero marami pa rin tao, expect mo masarap yung pagkain. Kasi wala silang pakialam sa serbisyo, alam nilang pupuntahan sila. Agree ako So, dyan. Agree ako dyan. Ang basta suggest ko, Old Saigon dito sa Yakal, sa Makati, malapit sa dating B-side. Yung, di ba, tinibag yung B-side tapos nagtayo ng kondo. Oo. Yung kondo na yon sa baba nun, Old Saigon. Ang may-ari nun, Vietnamese. Tapos, yung kumukuha ng order mo, hindi nila sinusulat yung order mo. Tangina, para kang tumaya sa sa sabong. Kinakabisado lang nila. Kaya nakakalimutan nila yung order mo. Kaya minsan mali-mali. Oh, sobrang pangit ng serbisyo pero alam mong babalik ka. Kasi nung kumain kami doon, ito yung nakakatawa. Yung katabi namin, ang tagal ng pagkain, nanguna pa kami. Nanguna yung pagkain namin bago yung katabi namin. Tapos, yun nga, parang sinabi nung katabi namin, kung masarap to, babalik pa kami. Tapos, yung kahit sobrang pangit ng serbisyo niya, babalik pa rin sila. Papatusin pa rin. Oh, ganun ka, Ay, nako. Tangan, gutom tuloy ako. Wisit. Pa bang masayang... Kasi usually talaga sabaw-sabaw ang gusto mo pag ngayon. Di ba minsan, pansin ko napapadalas ka ng pasok sa office ngayon. Alam mo kung paano mangupal sa office ngayon, pre? Yung habang malakas yung ulan, tangina, magbili ka ng bili ka ng Lucky Me Supreme o kaya yung Super. Tapos lutuin mo diyan dalin mo sa floor area, dun sa operations area. Tangina, mangangamoy yun. Mangangamoy yun, tangina, bumurahin ka na lahat ng tao nun, kupalin mo sila lahat, tapos huwag ka mamigay. Panalo yun gawin. Pero solid. Charlie Wanton. So, yung mga go-to natin, No, Charlie Wanton. Ano pa ba? Paris, pre. Namimiss ko na mag-Paris. Ang sarap mag-Paris pag umuulan. Yun nga. Di ba kanina ang dinescribe ko yung fried rice ng silog? Yung gusto ko yung may buo-buong bawang. Paris Yung kanin ng Paris. Yung kanin ng Paris ng yun nga, yung sa Paris Retiro. Ganong Paris yung buwaghag. Yung buwaghag. Tapos yung... Tsaka meron pa yung chorizo pa yun. Yun nga eh. Yung Paris na buwaghag. Tapos yung mga every 5 subo mo, may mahuhuli ka na ligaw na chorizo. Oo. Ang putang ina, masarap. Tapos lalagyan mo ng sabaw ng Paris na... Lotong. Guys, hater ako ng Paris na clear or malabnaw. Ang gusto kong Paris yung sabaw, yung motong, yung malabo. Lotong. Lotong yung lotong ba tawag sa inyo? Sa amin motong tawag dun eh. Yung yung soup na yung parang braised beef ba? Yun ang masarap yun ang yung makulay. Kulay kulay brown. Kulay brown. Yun ang Paris na totoo para sa akin. Yung mga Paris na nauso ngayon, 'di ba? Nagkaroon ng mga usong Paris ngayon, yung mga Paris Diwata, yung mga Paris na nasa gala. Walang amor sa akin 'yun. Tatandaan ko, pre, isa sa pinakamalaking disappointment sa buhay ko. Basketball kami sa Taguig. Basketball kami sa Taguig. Ewan ko kung nasama kita dun eh. Pero sa bahay nung isang nag-guest na rin dito kay Laseus. Pagkatapos namin mag-basketball, nag-aya ng Paris. So ako, I was expecting yung Paris na malabo. Pare, first time kong sinervan ng Paris na clear soup. Talagang sama-sama na lubos. Tangina, hindi to Paris, nilagang baka to. Yun yung nasa utak ko. Sa Taguig. Sa may sa random place in Taguig. Talagang, yun yung isa sa pinakamalaking disappointment sa buhay ko. Di ba ito yung kalalang paresan sa sa Makati? Hindi ko na matandaan yung pangalan. Basta sobrang random Paris place siya sa Taguig. Tapos yun nga, the whole time na nag-stay ako ng Taguig, pag nakakakita ako ng Paris, dun ko na-realize na ang Paris sa Taguig walang kwenta. So yun, masama loob ko sa Taguig. Saka hindi masarap kumain sa mga gilid-gilid ng Taguig. Doon din ako nakakain ng unang top silog ko
na sinaing yung kasama. Sobrang sama ng loob ko nun nung sinerban ako ng tapa, sinaing at itlog. Well, tapsi pa rin. Oo, Wait, sobrang sama ng loob ko nun. Sobrang Wait, sama ng loob ko. disclaimer lang Lahat ng ako. yan, Magdi-disclaimer lang ako. The views and opinions of Bakoy Pare ay sa kanya Hindi, lamang. tayo na, pinapangatawanan ko lahat. Hindi masarap yung pagkain sa Taguig. Visit ng yun ang kinakagalit ko sa pagtira ko sa Taguig. Ilang taon ako naging Tagigenyo. Tagigenyo ba tawag sa Taguig? Oo. Hindi masarap yung pagkain sa Taguig, guys. So, kung magpo-food trip kayo, huwag kayo magpo-food trip sa Taguig. Sobrang alang kwenta. Yeah. Wait, din ang PGC parang nasa Taguig. BGC, alang kwenta rin yung mga pagkain doon. Bira yung pagkain na masaya doon. Uy, sige na, magbigay ka na ng ibang pagkain mo. Alam mo, na-trigger yung mga bad memories ko nung tapas sinaing at itlog ko saka yung pares ko na pares na peke. So masama pa rin loob ko talaga ngayon. Bigyan lang ito ng fun fact. Alam mo bang magbubulta ang Pilipinas ng bilyon sa China dahil yung pinag-aawayan ng Taguig sa Makati yung teritoryo. Kasi hindi natuloy yung yung subway project. Subway. Kasalanan ni Abby Binay, di ba? Yun yung sabi nila. Parang dahil parang dahil sa pag-aaway nila na yun, dinimanda tayo nung Chinese contractor. Well, technically yung yung city government ng Makati yung dinimanda. Hindi naman tayo bilang Pilipinas, 'di ba? Oo. Pero yun nga, dahil nga sa pagtatalo na yon at hindi natuloy yung project na nag-cost ng gastos, quote-unquote, dun sa contractor. Tapos ang malupit doon, dinimanda tayo sa Singapore. Tapos pinagkakitaan. Sino mo yun, nagbabayad tayo sa China ng walang kahirap-hirap. Tangina, hindi sila magkasundo-sundo na tangina kaysa magbayad tayo ng bilyon-bilyon para sa isang proyektong wala. Magkabati-bati na lang tayo para matuloy lang yung project, no? Tangina. Nakakagago. Good job. Pero balik ulit tayo. Wala na ako ng gana. Wala na akong gana kumain. Tangina. Batiin mo na lang yung gusto mong batiin, Tito P. O kaya, promote mo na lang yung Instagram mo. Nawalan na ako ng gana. Follow nila ako sa IG ko, Tito__P. Ano pa mga pinagagagawa mo ngayon sa buhay, Tito P? Bukod dyan sa IG mo? Wala, running, climbing. Gawain ng mga, mo yung Tito na bagong Tito as hobbies. Yun lang naman. Ay, nako. Speaking. Saka ito na po ang ating, sige, ano yung Tito P? Hindi. Nag-iisip akong gumawa ng side project na solong podcast. So, kung meron kayong suggestion, message mo ako. May message ka lang nila, Tito P, para sa suggestion, tama? Oo, sa IG. Or pwede kayong humingi ng payo, charot. Ganun. Ayan, supportahan natin si Tito P dyan sa side project na yan at mababalitaan nyo lang dito sa Machong Chismisan pag natuloy na yan. At ito na po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan at ito ang ating paboritong segment sa lahat, ang pinapollow ba ni Tito P. At ito na, ino-on ko na ang aking Instagram randomizer. At dito sa Instagram randomizer, tinitingnan ko na po at ang lumabas po dito sa ating Instagram randomizer ay si Kuloy. Kilala mo ba si Kuloy, Tito P? Sino? Ang shota po ni Golden Boy na si ang pangalan ni Golden Boy? Golden Boy. Si Carlos Yulo. Carlos Yulo. At ito na po mga kaibigan, tinitingnan ko po ngayon kung pinapollow ba ni Tito P si Chloe Angele. Ito ba yung Chloe SJ na lumalabas sa feed ko? Ayan po tayo na, yan ang hirap sa'yo, Tito P. Sasabihin ko pa lang na hindi mo pinapollow pero ikaw ang nagbabaksak sa sarili mo. At hindi, tumadaan siya sa feed ko pero hindi ko siya pinapollow. So ibig sabihin, nagbo-boost siya, ganun? Oo, malamang. Siya pala yun, kaya pala sabi ko parang familiar. Parang nagtatry siya maging singer, di ba? Gawin niya yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Dahil karapatan natin gawin natin ng kung anong gusto natin eh. So nasa atin na lang kung susundan natin or susuportahan natin. Pero
Sa puntong ito, hindi siya sinusuportahan ni Tito P dahil hindi pinapalo ni Tito P sa Instagram si Chloe. At mukhang pinapalo na niya ngayon. Parang may nakalinig kang pinalo button mo, Tito P ah. Pinalo mo ba? Hindi. Tinitingnan ko yung Gmail ko. Pero yun, nabati mo na yung dapat mong batiin, Tito P, no? Oo, na-promote ko rin dapat ko i-promote. At yan, ako naman, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast dyan, ang mga kaibigan nating podcast tulad ng Backtrip Podcast, Tegastito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, 25% podcast ni Jasper Reyes, 3040 podcast ni 3040 podcast ni La Tristan Ting, MJ's Bubble Podcast ni MJ, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Hobby Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, saka Pandago sa Lightbulb Podcast ni RJ Maximo, Konichi Mates Podcast ni Tristan Ting, saka ni Masahiro Nyoka, saka yung mga Patreon natin dyan, Jason Bonsa, Darwin Busuego, Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, syempre patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, saka syempre, Kitorific PH. Kung nasa Metro Manila kayo, check nyo lang sa Grab applications nyo, Kitorific PH. O kaya, check nyo yung Facebook page nila para maka-order kayo. At syempre guys, kung may time naman kayo, at kung may extra money kayo dyan, subscribe naman kayo sa Patreon. It's patreon.com/machongchismisan para mas ganahan pa kami mag-record ng mga bagong episode. Sa halagang mas mura pa sa milk tea. Hindi, kapresyo lang halos ng isang milk tea, yung pinakamura. Guys, kahit na try nyo lang muna ng 1 buwan, 2 buwan, para lang ma-experience namin yung pagmamahal nyo. Yan. Tama. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan dito sa maulan na episode na to. Sarap kumain. Tito P, kain tayo. Gugutom ako eh. Sige. Yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabi, Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.